Sinabi nila sa mga opisyal na gumagawa na hindi sila maaaring manalo laban dito dahil kahit isang kapitan ng demonyo ay naroroon, kaya kinailangan nilang magsalita para sa suporta mula sa mga pribadong organisasyon o mga maharlikang salamangkero. Sinabi niya sa kanila na humingi sila ng backup ngunit hindi kaagad nakarating dito dahil dumami ang mga halimaw at mga ilegal na salamangkero, kaya sapat na sila. Tinanong nila siya kung wala na silang ibang pagpipilian kundi lipulin sila ng mag-isa, at ipagpalagay na para silang humihiling na mapatay. Tinanong ng opisyal ang pangunahing tauhan kung maaari niyang lipulin ang mga ito, at sinabi niyang oo. Ngunit sinabi ng mga opisyal na hindi siya dapat magbiro at hindi dapat magpatuloy sa kanyang sarili, dahil walang paraan na manalo siya laban sa kanila. Sinabi ng pangunahing pinuno na mayroong kakaiba, at nagtaka sila kung ano ang ibig sabihin nito. Inabot ng demonyong kapitan ang langit, at bigla itong namula, at nagulat sila nang mangyari ang kalamidad. Isang agarang mensahe ang ipinadala mula sa punong tanggapan ng pulisya sa bawat post na naganap ang kalamidad sa buong bansa. Iniutos nila sa mga opisyal na ang pagliligtas sa mga sibilyan ay dapat ang pinakaprioridad, kaya dapat agad nilang sukatin ang kalamidad, dahil uunahin nila ang pagharap sa kalamidad sa urban area upang walang anumang backup para sa ibang mga lugar. Nagulat sila at nagtaka kung bakit naulit ang kalamidad. At ano ang kahulugan nito? Inakala ng bida na ang sakuna ay isang bagay na natural na nangyari. Ngunit ang mga halimaw kanina ay tila ang dahilan ng isang ito. Nagtataka siya kung natutunan nila kung paano tawagan ang kalamidad sa loob ng huling 50 taon, at sinabi ng mga opisyal na imposible nang walang anumang backup na manalo laban sa kanila. Sinabi sa kanila ni Kusanagi na dapat silang muling ayusin habang sila ay patungo sa lungsod, at sa bilis na ito ay magdudulot sila ng pinsala sa mga sibilyan. Napagtanto ng mga opisyal na walang ibang paraan kundi ang paikop sila sa kanila, ngunit halos kapareho ito ng panliligaw sa kamatayan. Ngunit nabigla siya dahil ang mga pulis ay nahulog sa malayong lugar, at sila ay nagalit at tinanong siya kung ano ang kanyang sinabi at sinabi sa kanya na walang paraan na maaari silang manalo laban sa kanila dahil marami sila. Ang kalaban ay tumalon mula sa bubong. Sinabing maaari nilang talunin ang mga ito, at dumaong sa gitna ng mga hayop. Sila ay umungal at sumugod upang salakayin siya, at sinabihan siya ng mga opisyal na sumugod dahil baka siya ay mapatay, ngunit ginamit niya ang ikatlong antas ng Magic Wind Cutter. Nagulat sila, ngunit natuwa si Officer Shi dahil natalo niya ang karamihan sa mga hayop. Ang mga demonyong sundalo ay umungal at inatake siya. Ngunit ang kanyang magic barrier ay nagpoprotekta sa kanya. Napagtanto niya na sapat na ang pagharang nito at nilabanan niya iyon dahil may mga tumatambay. Magandang ideya na maglagay ng pader kung sakali at atakihin ang mga hayop. Si Officer Shid, na nagtaka sa kung anong antas ang kanyang lakas, ay natigilan dahil magagamit niya ang ilang mga katangian. Tulad ng inaasahan. Maaaring siya lang ang makakapagtapos ng kalamidad at makapag-utos sa ibang mga opisyal na sundan siya. Sinabi ni Officer Tsunade na susuportahan din niya siya. At ang ibang mga opisyal ay nanginginig sa takot. Pagkatapos ay sinabi nilang hindi nila ito matitinag at tumakbo palayo. Kaya't nagpasya silang lumusab sa tabi niya at sinabing huwag na lang sa likod niya. Sinalakay din nila ang halimaw. At ang bida ay tumingin sa kanila at naisip na sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila kaya nila. Pagkatapos ay lumitaw ang kapitan ng demonyo, at nag-alala sila. Dahil hindi sila kalaban para sa kanya at ipinapalagay na isang maalamat na kaklase lamang ang makakatalo sa kanya. Pagkatapos ay inatake ito ng pangunahing tauhan at sinabi sa iba na talunin niya ang kapitan ng demonyo at ipaubaya sa kanila ang iba. Nasakop niya ito sa loob lamang ng ilang segundo, at nabigla sila nang malaman na mayroon siyang napakalakas na mahika. Sinabi sa kanila ng opisyal na dapat nilang ipagpatuloy ang pagtalo sa mga hayop hanggang sa lumitaw ang amo.
At gagawin nilang talunin ng Kusan-Egg ang kapitan ng demonyo at anumang mas malaki kaysa rito. Naaalala ng pangunahing tauhan na 60 taon na ang nakalilipas, naganap ang unang kalamidad at nagsimulang mangyari ang mga casualty, na paulit-ulit na sinisira ang mundo. Naisip niya na kung mauulit ang nangyari 60 taon na ang nakalilipas, laganap ang sakuna sa buong mundo. Pero gamaan ang loob niya na nandoon din siya sa pagkakataong ito. Kaya't hindi niya hahayaang mapuksan nila ang sangkatauhan. Muli siyang inaatake ng demonyong kawal at ng mga hayop. Pagkatapos ay dumating siya at pinrotektahan siya. At tumingin siya sa kanya at napagtanto na ito ay katulad ng huling pagkakataon. At tinulungan niya itong tumayo at tinanong kung okay lang siya. At sinabi niyang oo at nagpasalamat sa kanya. Naisip niya na ito ay ang parehong sitwasyon tulad ng dati at iniisip kung nalaman niya ito. Tinanong niya kung bakit siya naging Black Mage at kung paano siya naging napakalakas. Pero naisip niya na magagalit siya kung itatanong niya sa kanya ang mga tanong na iyon. Nagsimula siyang umiyak at sinabi sa kanyang sarili na ang kabilang partido ay ang estudyante, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng anumang kakaibang pag-iisip. Pagkatapos ay nagulat siya sa biglaang pag-atake. Ngunit muli niya itong niligtas. Sinabi niya sa kanya na mapanganib doon, at humingi siya ng paumanhin para sa abala. Sinabihan siya ng bida na manatili sa tabi niya dahil naisip niya na baka hindi ito marunong gumamit ng combat magic. Sumagot siya ng oo at inisip kung siya ba ang estudyante, dahil mukhang mas matanda siya. Natigilan ang mga opisyal at nagtaka kung bakit hindi nila mapigilan ang panginginig. At pagkatapos ay lumitaw ang mga subspecies ng mga kapitan ng demonyo. Nag-alala si Officer Saido at nagtaka kung bakit nandoon ang mga species na mas mataas kaysa sa kapitan ng demonyo, at naisip ng ibang mga opisyal na imposible ito dahil hindi nila alam kung ang Mage Noble ay dapat manalo laban dito. Papalapit na ang bida sa halimaw, at sinabihan nila siyang huminto dahil hindi siya mananalo laban dito kahit gaano pa siya kalakas. Ngunit sinabi niya sa kanila na kaya niya, at sila ay natigilan. Nagulat ang opisyal nang huminto ang kanyang panginginig, at ipinagdasal ni Officer Senador Dana na manalo siya, habang iniisip niya na dapat siyang magkaroon ng lakas ng isang maharlikang salamangkero upang manalo laban sa mga subspecies ng kapitan ng demonyo. Pagkatapos ay kinakaharap niya ang mga subspecies ng kapitan ng demonyo, at naisip ng opisyal na dapat niyang ipakita sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan na itinatago niya hanggang ngayon. Inutusan sila ni Officer Saido na patuloy na gamitin ang kanilang buong kapangyarihan hanggang sa matalo ang boss habang ang bida ay humaharap sa mga subspecies ng kapitan ng demonyo, at inatake siya nito gamit ang fire attribute. Naisip ng mga opisyal na kahit na ang ministro ay gumagamit ng unang antas, ito ay napakalakas pa rin at pakiramdam na ito ay isang mapangahas na halimaw. Habang ang bida ay nagtanggal ng alikabok sa kanyang kamiseta. Nagulat ang halimaw, dahil hindi siya nasaktan pagkatapos ng kanyang pag-atake. Tinanong niya siya kung sino siya, at sinabi niya na siya ay isang mag-aaral lamang, at napakalaking enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kapitan ng demonyo ay sumigaw na patayin ang mas malaking tao at gumamit ng 6 na antas na sintetikong salamangka ng apoy, at ang opisyal ay nabigla at naisip na walang paraan upang siya ay manalo laban dito. Naisip ng bida na kung iiwasan niya ito o gumamit ng direktang pag-atake ng mahika, malalamon ang mga kaalyado at mag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ang lahat ng mga hayop ay sama-samang gumagamit ng mahika upang salakayin siya, at nabigla sila nang makita silang nagtatrabaho sa isa't isa. Iniisip na imposible ito at nag-aalala tungkol sa kanya. Sinabihan siya ni Officer Sandana na tumakbo. Napatahimik si Kusanagi at gumamit ng aqua-synthetic magic para kontrahin ang pag-atake ng subspecies ng demonyong kapitan, habang pinoprotektahan ng kanyang harang si M mula sa pag-atake ng mga halimaw na mababa ang antas.
Ang kapitan ng demonyo ay natigilan at mukhang ayos lang siya kahit na matapos ang kanilang pinagsamang pag-atake, at sinabi sa kanya ng bida na tapos na ito. Nagtataka siya kung sino siya, habang si Opisyal Senador Dana ay nagtataka kung ano ang nangyari, at hindi makatwiran sa opisyal dahil isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyayari sa harapan niya. Naisip niya na isang mage noble lang ang maaaring gumamit ng level 6 magic. Isa itong advanced na teknik sa parehong antas ng remote activation, at natigilan siya nang gumawa si Kusanagi ng ganoong gawa. Ang pinakanakakagulat ay gumamit siya ng pangalawang uri ng mahika na halos sabay-sabay. Dahil ang isang tao ay kadalasang nakakapag-spells ng paminsan-minsan, may malaking oras na kailangan bago sila makakita ng ibang oras, ngunit ginamit niya ito ng halos sabay-sabay. Ang isang uri ng mahika ay sapat ng makapangyarihan, at ang paggamit ng higit sa isa sa halos parehong oras ay maaaring maging mas matatag kaysa sa isang salamangkero. Naisip nga ni Noble Officer Shi na hindi mali ang kanyang intuition, dahil siya ang taong hinahanap niya. Siya ang pangalawang Ikami Manoto. Inatake siya ng mga subspecies ng kapitan ng demonyo, at sinabi niya na ito ay masyadong barado doon. Kaya iminungkahi niyang lumipat sa ibang lugar, at ang halimaw ay gumamit ng level aerial magic at lumipat sa ibang lugar. Sinabi ng bida na tila maaari siyang gumamit ng aerial magic, at tinanong ng halimaw kung nagsalita siya upang lumipat upang hindi makatanggap ng anumang kooperasyon. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa clumsy cooperation ng halimaw. Napansin ni Aden na iminungkahi niya iyon dahil hindi niya kailangang magpigil doon at inatake siya ng halimaw. Ngunit nagawa niyang makaiwas ngunit nataman ng salakayin siya ng ministro gamit ang mahika, at nagkaroon ng pagsabog. Pagkatapos ang bida ay nahulog sa lupa, at ang hayop ay tumingin sa kanya at naisip na maaaring siya ay namatay. Ngunit tumayo siya at siya mismo ang naglinis ng kalat. Nagulat ang kapitan ng demonyo at nagtaka kung paano ito nagagawa. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanya at sinabi na, dahil walang silbi ang paggamit ng magic, ang pinakamagandang desisyon ay ang magsagawa ng hand-to-hand combat. Ngunit sinabi ng halimaw na ito ay walang saysay. Inatake siya ng pangunahing tauhan at sinabing hindi ito makakagawa ng suntok sa kanya. At napaatras ang kapitan ng demonyo sa pamamagitan ng kanyang pagtama, natigilan, dahil walang paraan na gagana ang suntok ng isang tao. At sinigawan siya at tinanong kung sino siya. Kung sa tingin niya ay salamangka lang ang kanyang magagamit, ipapakita niya sa kanya ang kanyang pamamaraan. Tinakpan ng bida ang sarili ng magic energy, at ang demonyong hayop ay natigilan nang makita ang napakalaking kapangyarihan ng mahika. Habang pababa ang mga opisyal, bigla nilang naramdaman ang panginginig mula sa itaas. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, nag-spell. Pagkatapos ay binuksan ang mga ito. At ang mga subspecies ng kapitan ng demonyo ay nagsabi na kahit na tinakpan niya ang kanyang sarili ng magic energy, ang pag-atake ng tao ay magiging walang silbi laban sa kanila. Sinugod siya ni Kusanagi upang salakayin siya at sinabing subukan niya ito, at sinuntok niya ito. Napabalikwas ang halimaw, at pagkatapos ay sinipa niya ito. Nagulat ang opisyal nang madaig niya ang kapitan ng demonyo sa pakikipaglaban sa kamay at iniisip kung paano ito naging posible dahil ang mga kamao ng tao ay walang silbi laban sa mga hayop. At hindi lang iyon, nagawa pa niyang saktan ito sa kanyang suntok. Ang kapitan ng demonyo ay nasugatan at nagtanong kung bakit at paano ang pag-atake ng isang tao ay maaaring gumana laban sa kanya. At sinabi ng bida na ang regular na pag-atake at armas ay walang silbi laban sa isang halimaw. Ngunit ito ay naiiba kung ang isa ay gagamit ng isang malaking halaga ng mahika dito. Sinabi niya sa demonyo na ang pag-atake habang tinatakpan ang sarili ng alindog ay isang pagsasanib ng mahika at martial arts. Kaya ito ay ang magic martial arts. Galit na galit ang halimaw na nalampasan siya ng mga tao at ayaw tanggapin, kaya inatake niya siya.
Ngunit naiwasan niya ang pag-atake at sinuntok ang demonyo sa dibdib ng napakalakas na lumikha ng malaking butas doon, namatay, at itinapon sa larangan ng digmaan kung saan nagtipon ang lahat ng mga hayop. Salamat po sa panonood.